Maraming nagtatanong sa akin kung magkano nga ba daw yung nagastos namin ni Betty nung nagpunta kami ng Mindoro, Boracay at Romblon. O siya, tara, samahan niyo ako mag-compute. Yung day 1 namin, estimate ko asa 1,570. Kumain kami na tanghalian sa Malvar ni Betty, 120 pesos yung binayaran ko dyan. At 100 naman sa hapunan. Pagdating naman namin ng Batangas Port, nagbayad kami ng terminal fee ni Betty ng 100 pesos each. Tapos asa 550 yung binayaran namin sa barko papunta ng Calapan. Suggest ko lang mga brothers sa Starlight na kayo sumakay papunta ng Calapan kasi walang bayad yung bike. Pagdating naman namin sa Calapan, 1,300 yung pinakamura na accommodation na nakita namin ni Betty para sa twin bed. 650 na lang since dalawa kami ni Betty na naghati sa bayad, and the rest yung pang refill na ng tubig at merienda. Usually yung refill ng tubig yung pinakamagastos, lalo na kung medyo maselan yung katawan mo sa tubig. Yung date namin, ang gastos ko mga nasa 1,200. 130 yung binayaran ko nung kumain kami ng brunch sa Maynawan. Tas 120 naman sa refill ng tubig at merienda sa may Pinamalayan. 150 naman para dun sa Tapsilog para sa hapunan dun sa may beach resort. Ang pinagstayan namin sa Pinamalayan ay yung Aplaya by Positadi. Open air cabana yung kinuha namin and 1,600 per day. Hati ulit kami ni Betty, so 800 kada isa. Pero kung dito kayo mag-i-stay, may mga option naman na makakamura kayo like tent pitching. Pero since gusto namin ng medyo komportable, eto na yung kinuha namin. Yung day 3 namin asa 1K. Nagstay pa kasi kami ni Betty ng isa pang araw sa Pinamalayan para ma-enjoy yung beach. 800 sa cabana, tapos yung ginawa namin dito nagluto na lang kami ng dala naming food para sa agahan na tanghalian. Tapos namalengke kami ng iluluto sa hapunan. Day 4, 1,450 yung gastos namin. 100 sa agahan and 100 ulit sa tanghalian. 150 ng refill ng tubig at merienda. Tapos 120 pesos yung dinner namin sa may 7-Eleven sa Rojas. Tapos yung barko papunta ng Katiklan, 600. Starlight ulit kami sumakay para libre yung bike and asa 4 hours din pala yung biyahe. Pagdating namin ng Katiklan, ito yung binayaran namin. 150 sa terminal fee, 150 sa environmental fee, tapos 50 pesos sa boat ride, and another 50 pesos para dun sa bayad sa bike. Day 5, asa 700 lang yung gastos namin. So, paano nga ba kami nakamura? Nasa Boracay na kami. Yung pinagstayan namin is 400 pesos a day. Para makamura sa mga transient hotel kami nagstay. Tapos yung pagkain naman, ang ginawa ko sa karinderya ako kumakain ng agahan hanggang hapunan. Bali 100 pesos per meal. Tapos, since libre na yung tubig sa pinag-i-stayan namin, nakatipid ako sa refill. Day 6, asa Boracay pa din kami nito and medyo malaki yung nagastos ko nung araw na yan. Ang tansya ko nasa 1,500. Umikot na kasi kami ng Boracay nan. 400 ulit dun sa transient, tapos 150 sa agahan, 150 sa tanghalian, at 150 sa hapunan. Tapos 150 ulit sa refill ng tubig at sa merienda. At since last day na namin sa Boracay, nag-happy hours din ako. Mga nasa 500 yung nagastos ko doon. Day 7, ang tansya ko nasa 950 pesos. 100 pesos yung boat ride pabalik ng Katiklan, tapos 400 pesos naman yung bangka from Katiklan to Santa Fe Romblon. Tapos pagdating namin sa Santa Fe, naghanap lang kami ni Betty ng pag-i-stayan and sa Balisa Beach Resort kami nagstay. Si Betty na lang pala nag-rent ang accommodation dito, tas ako naman, since low budget na, naghamok na lang ako para libre. Yung pagkain pala namin, nagpaluto na lang kami sa mga staff. 150 sa tanghalian and 150 ulit sa merienda, tapos 150 sa hapunan. Solid magstay dyan sa Balisa Beach Resort since napaka-accommodating ng mga staff at may-ari ng resort. Day 8, eto na yung pinakamadugo sa lahat. Ito yung pinakamalaking gastos. Nagbay kami ni Betty from Santa Fe Romblon to Odjongan para makauwi ng Laguna. Asa 2,900 yung gastos ko dito. 100 sa agahan, 150 sa tanghalian, tapos another 150 ulit sa hapunan. Tapos yung bayad naman namin sa barko, 2,150. Montenegro na yung nasakyan namin dyan, kaya may bayad yung bike. Pero ang ginawa namin para makalibre sa bike, binaklas namin yung bike tapos inakit namin sa taas. Kasi yung 2,150 mga brother, hindi pa kasama yung bayad sa bike doon. Pagdating naman namin ng Batangas, nagbus na kami pa uwi ng Laguna. And yung bayad doon is 350 kasama na yung bike. Ang total natin sa buong ride natin ay 11,270. May putal pa nga. Medyo malaki kung iisipin mo, pero para sa akin mga brother, okay lang yan. Since yung mga ganitong adventure ay minsan lang natin magagawa sa buong buhay natin. At ang perang nagastos mo ay kikitain mo ulit. Kaya wag kang manghihinayang. Saka maraming ways para makatipid sa pagbabike. Instead of accommodation, mag-tent kayo or maghamok. Nakadepende kasi yan sa preference mo. Sa pagkain naman, mas okay kung sakto ka lang kumain, kasi ako malakas kumain lalo na sa mga ganitong multi-day ride. Kaya usually 150 pesos yung budget ko per meal. Yung sa amin naman kasi ni Betty, mas pinili namin yung magiging komportable kami sa magiging pahingahan namin kaysa tipirin yung aming sarili. And actually,
mas malaki pa nga yung gastos ko dito kaysa nung nag-North Luzon pa ako. And ang pinaka-ultimate tip ko mga brother, kung gusto nyo talagang makatipid ng sobra-sobra, dapat marami kayong magkakasamang mag-ride dahil mas marami din yung magiging hatian sa mga bayad. Yun lang. Salamat.